Kaldaretang baka. Sa mantika ay pinirito ko po muna ang mga patatas at nilagyan ng asin, at nang maluto na po ang mga ito ay hinango ko lang po ang mga ito at sinunod ko naman pong pirituhin ang mga carrots at nilagyan ko din po ng asin. At nang maluto ay hinango ko lang din po ang mga ito at same pan po naglagay po ako ng bawang, sibuyas at ginisa ko lamang po ang mga ito. At nilagay ko na po dito ang mga beef at nilagyan ko lang po ng asin. Iginisa ko lamang po ang mga ito hanggang ang kulay po nito ay magpantay. Hanggang maging ganito na po ang textures niya, pagkatapos po ay nag-add ako ng water. Then hinalo at nag-add po ako dito ng patis. At nag-add din po ako dito ng black pepper. Hinalo and then hinayaan ko lang po itong kumulo ng kumulo hanggang lumambot at ma-absorb po ng mga baka ang water, and then naglagay po ako dito ng tomato sauce. Hinalo po ulit and then nag-add po ako dito ng coconut. At pagkatapos ko pong mailagay ang coconut ay nilagay ko na po dito yung pinirito ko kanina na carrots at patatas. Pagkatapos po ay nag-add din po ako dito ng pickles at mga bell pepper. I-set aside ko lamang po itong kalahati ng bell pepper. Gusto ko pong ilagay mamaya. Nag-add din po ako dito ng mga peanuts. Then hinalo para mag-combine po ang mga ingredients. Nang kumukulo na po, nag-add po ako ng peanut butter. Pero dahil mas gusto ko po mas malapot, nag-add pa po ulit ako dito ng isa pang kutsarang peanut butter. At hinalo-halo at ito po ay niluto ko na po sa mahinang apoy para hindi po masunog. Nang ito po ay kumukulo na, nilagay ko na po dito yung sinet aside ko kanina na mga bell pepper. Pagkatapos ko pong mailagay ang mga bell pepper, nilagay ko na din po dito ang mga raisin. After ko pong mailagay ang raisin, naglagay po ako ng green olives. At nilagyan ko na po ito ng mga cheese. Then hinalo para mag-combine po ang mga ingredients. Para po lalong maging masarap ay nag-add po ako dito ng 2 sili. Kung favorite mo po ang kaldareta at mahilig ka po sa maanghang, sigurado po akong magugustuhan mo ito. Sayang nga lang po dahil po wala akong liver spread. Pero kung may liver spread po ako, ay mag-a-add po ako dito ng liver spread. Para lalo pong maging malasa at sobrang sarap nitong kaldaretang baka. Dahil po napakahirap humanap dito sa lugar ko ng liver spread. Minsan po kapag ako'y nakakapunta sa bilihan ng mga produkto nating mga pagkain, minsan po ay may tinda silang liver spread at minsan naman po ay wala. Minsan naman po ay busy po ako, kaya naman po wala pong time makapunta o makabili ng mga produkto nating mga pagkain. Pero kahit wala po itong liver spread, sa dami po ng ingredients na aking nilagay dito ay napakasarap po nito kahit na walang liver spread. Kung gusto mo pong matuto ng iba't ibang klase ng recipes o kaya naman po ay pang negosyo na recipes, pati na rin po ang mga pagkain na may magandang benefits sa katawan at kung ano po yung mga benefits na ating makukuha. Pumunta ka lang po sa aking channel at sa aking mga videos, marami ka pong matututunan doon about sa mga recipes. Sana po ay nagustuhan mo itong kaldareta. Salamat!